Dear Mama Colleen, hello po. Ako nga po pala si Esty. Share ko lang po yung kwento ng buhay ko noon. Ganito kasi yon, Mama Colleen. Nagtrabaho po ako sa Samar noon at doon ako na-assign bilang isang kahera sa kilalang department store. Mga 4 years din akong nagtrabaho doon. Isang araw habang namamasyal ako, may nakilala akong isang lalaki. Natawagin na lang nating Roger. 45 years old po siya noon. Samantalang ako naman po ay 23 years old lamang. Alam mo, Mama Colleen, sa tuwing nagde-day off kami ng mga kasama ko, mga kaibigan ko, si Roger palagi ang kasama namin. Siya pa po ang madalas naman libre sa amin. Makalipas ang 8 buwan, ang pagkakaibigan namin, mga bandang June po yun, day off ko, nagkita kami ni Roger kasama ng mga kaibigan namin. Gumimik kami sa isang bar. Nagulat ako nang sinabi niyang liligawan niya ako. Ang naging sagot ko, pag-iisipan ko muna. Sa totoo lang, hindi ko akalain na ganun ang masasagot ko sa kanya. Kasi nagdadalawang isip ako na sagutin siya. Dahil isa siyang sundalo. At kahit medyo matagal na niya kaming kaibigan, 'di ba? Di pa rin ako sure na kung totoo ba na binata pa si Roger. Oo, aminin ko na nagugustuhan ko na rin naman siya. Pero again, nandun yung pangamba na baka may sabit na siya. Sa edad niyang 45, aba imposible na wala pa. Hindi kalaunan, talagang hindi na rin napigilan ng puso ko na ibigay ko sa kanya ang aking matamis na oo. Naging consistent naman siya sa panliligaw niya sa akin. Kaarawan ko nang nagdesisyon akong sagutin siya. Siya ang halos na gumasto sa handa ko ng araw na yon at ramdam ko kung gaano niya ako nirerespeto. At kitang-kita ko rin yung pagtingin niya sa akin at kitang-kita yon na mga kasamahan at mga kaibigan namin. Kami na po ni Roger. 2 years, 2 taon naging kami ni Roger. At sa 2 taon na to, nung nag-day off ako, nagplano sana kami na magkita na 2. Pero walang Roger po na nagpakita. Sinubukan ko siyang kontakin, pero wala rin pong reply. Walang text, tawag, ni chat, wala. Si Roger, nabigla na lang pong hindi nagparamdam. Mama Colleen, nagantay ako ng weeks, buwan, hanggang sa umabot na po ng 1 taon. Wala ako ni anong balita sa kanya. Kapag tinatanong ko yung mga kasamahan niyang sundalo, ang tanging sinasagot nila sa akin ay, na-assign na daw sa malayo. Ang akin lang, Mama Colleen, bakit hindi man lang niya nagawang sabihin sa akin? Kahit na sa tawag man lang. Pero ang sabi nila, baka daw nasa bundok at walang signal. Noong mga panahon na yon, nag-file na ako ng resignation sa trabaho ko dito sa Samar. Dahil na rin sa hindi na ako masaya
at gusto ko na ring umuwi sa amin. Wala na rin namang rason para magstay pa ako dito. Isang linggo akong nagpahinga after ko mag-resign sa trabaho at nakabalik na nga ako sa may amin. At nagdesisyon na po ako na mag-apply after a week uli ng trabaho. In God's grace, agad naman po akong natanggap. At dito ko naman nakilala ang bagong nagpatibok ng aking puso. Medyo matanda na naman po sa akin, Mama Colleen. Mga 24 years ang age gap namin. Ewan ko ba, bakit mga may edad ang nagkakagusto sa akin? Although meron din naman kasing edad ko, pero hindi naman ako nagkaka-interes sa kanila. So eto na nga, ang bagong nagpatibok ng aking puso, siya si Obet. After po ng 1 taon naming pagiging magkaibigan, we turn our relationship into magkaibigan. Ang nakakatuwa sa kanya, Mama Colleen, kasi bukod sa ako ang nililigawan niya, pati yung pamilya ko nakuha ang loob nila. 5 buwan din siyang nagtiyaga, kaya ibinigay ko na ang aking nilaga. I mean, ang aking sagot na oo, tayo na. Mama Colleen, wala po akong masabi kay Obet. Napakabuti niya at talaga nga namang nahulog ang loob ko sa kanya, pati na rin ang loob ng pamilya ko sa kanya. Mahal na mahal ko siya at grabe lang po. Mula sa hindi pagpaparamdam ni Roger, mula sa 1 taon na nabakante ang puso ko at naiwan sa ere na parang wala lang. Ngayon ko lang uli naramdaman ang ganitong pagmamahal. Pinatunayan ni Obet kung gaano siya karapat-dapat sa buhay ko. Isang araw na malengke ako. Nagulat ako nang nasalubong ko si Roger. Naka-uniforme siya ng sundalo. Uniforme, gusto mo yun, B? Naka-uniforme siya ng kanyang sundalong uniform. Gusto kong umiwas at magtago, kaso nakita na po niya ako. Agad niya akong nilapitan at nangamusta. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Unang tanong ko, bakit bigla ka na lang naglaho? Oh no! Inamin kong sumama ang loob ko sa kanya. Nagpaliwanag siya. Nagkaproblema raw siya noon. Hindi na nagawang kumontak at humingi siya ng paumanhin sa akin. Sa 1 taon na wala rin kaming kontak, meron daw siyang nakilalang babae at may nangyari raw sa kanila. Pero nagkalabuan rin. Bumalik nga raw po siya ng Samar, pero hindi na niya ako nakita doon. Nalaman niyang bumalik ako dito sa amin kaya agad niya po akong sinundan. Palihim na ini-stalk hanggang sa nakita nga raw niyang may kasama na akong ibang lalaki. Sabi ko na lang sa kanya na okay na yun. Naka-move on na rin ako. Although masakit naman talaga ang ginawa niya sa akin. At inamin ko rin sa kanya na may natitira pa rin naman akong pagmamahal sa kanya. Pero hindi na ito sapat na rason para balikan ko pa siya. Ikinuwento ko to kay Obet, Mama Colleen. Yun po ang kagandahan ng aming relasyon. Open kami sa isa't isa. Sa sobrang open nga namin, nandyan yung naimbitahan pa namin si Roger last Christmas na makisalo sa amin.
Pagkatapos nun, bumalik na po ng Samar si Roger. December 2007 nang tuluyan na kaming ikasal ni Obet. 2008 naman nang kami po mabiyayaan ng baby girl. 19 years na kami magkasama ni Obet at sabi ko nga sa sarili ko, nagpapasalamat akong ibinigay niya si Obet sa akin. Si Roger nga pala, Mama Colleen, siya ang naging ninong ng anak namin. Wow! At alam mo ba, mag-BFF pa sila ni Obet ngayon. Wow! Kaya ang dasal lang talaga namin ni Obet sa kanya na sana isang araw may makita si Roger na isang babae na handa siyang samahan habang buhay. Na kahit may edad na siya, matagpuan pa rin niya ang kaniyang the one. Muli, ako si Esty. At ito ang aking heart to heart with Mama Colleen. Real talk, bebe ko! O diba, napakinggan nga po pala muna natin yung kwento ni Esty dito sa Heart to Heart with Mama Colleen. Si Esty na merong tinatawag na Totka, the one that got away. Pero ikaw yung Totga, hindi si Kuya. Oo. Nakalimutan ko yung tatlong sinasabi nila, di ba? Yung greater love, true love. Oo. Inday ba? Sa pakichat nga sa akin. Sa buhay daw talaga, in life, meron daw tayong tinatawag na tatlong pagmamahal. Puppy love, tapos yung isa, great love, at yung isa, true love. Tama ba? Yun ba yun? Kung hindi yun po yung sinabi na lang ni Mama Colleen. According na lang sa aking paniniwala. Oo. Di ba yung puppy love, yun yung mga nakikilala natin sa teenage years natin na medyo, akala mo pagmamahal na pero, and they call it puppy love lang pala. Diba? Yung dumarating tayo sa stage na akala natin siya na pero hindi pala. Kumbaga yun lang yung unang nagpatibok ng puso natin. Tapos darating din sa buhay natin yung one great love. The great love na parang magtuturo sa atin ng mga lessons sa buhay for us to become the better version of ourselves. Kumbaga, this is the great love na pinaramdam niya sa'yo. Maganda yung pagmamahala ninyo pero hindi nga lang kayo tinadhana. Diba? Kumbaga, kaya lang kayo nagkakilala para may matutunan kayo sa isa't isa. Yan ay according sa dictionary ni Mama Colleen, ha? Oo. Tapos, ito yung tinatawag naman na true love. Kumbaga, ang great love siguro niya si Roger. Pero yung true love niya, na naka-ending niya na hanggang ngayon ay magkasama pa sila, yun naman si Obet. O, diba? So, ganun talaga siguro ang buhay. Oo, may mga tao talaga na not meant to stay in our lives forever. But again, para lang mag-passerby, para lang maging special sa buhay natin, para magturo again ng leksyon sa buhay natin. So, yun yung nangyari po kay Esty. Actually, nung sinend nga ni Esty sa akin tong kwentong ito, akala ako may hangover pa siya kay Roger. Akala ko, bakit mo kinikwento sa akin? Gusto mo ba, bakit ba may pagmamahal ka pa ba kay Roger? Yung mga twist na gano'n na biglang, yung parang may asawa na ako, pero anong gagawin ko? Biglang nagparamdam yung ex ko, yung childhood ex ko. Diba? Usually yun yung mga problema na naririnig natin diba? Yung paano tanto hindi na ako pwede kasi may asawa na ako pero parang mahal ko pa rin si ex. Pero itong kwento ni Esty, parang she just want to share na pwede mo palang maging kaibigan, maging kumpare pa nga yung one great love mo. At ang pinaka nakakatuwa pa dito, hindi lang sila magkaibigan, kundi BFF pa ng true love mo ngayon. Na pwede palang mangyari. Kumbaga pwede palang, posible pala ang world peace. Kung gugustuhin, di ba? Alam mo, isa lang ang patunay din dito na bakit perfect talaga si Obet para sa'yo. Yang napangasawa mo, yung asawa mo sa loob ng 19 na taon at counting. Alam mo, ang maganda sa kanya, siya yung tipo ng asawa na secured siya
sa pagmamahal niya sa'yo at secured siya sa pagmamahal mo sa kanya. Kasi hindi siya nai-insecure eh. Wala siyang paki kung makita niya o maging tropa niya o maging BFF pa niya yung ex niya. Kumbaga kasi sa iba parang, bakit may contact ka pa sa ex mo? Bakit kailangan pumunta siya dito sa bahay? Bakit kailangan magkaibigan pa rin kayo? For others, uutusan ka pa nila na i-unfriend mo yan. Maglalayas ako pag hindi mo in-unfriend yan. Pero yung kay Obet, pinatunayan niya na number 1, hindi siya insecure na tao. Walang rason para magselos at mas pinatunayan niya talaga sa'yo kung gaano siya nagtitiwala sa'yo. Kaya yung mga katulad po ni Obet na open-minded, tara kapi tayo. Diba? Yung mga katulad ni Obet na walang insecurity, yun yung mga ang sarap kasama sa bahay. Diba? Kasi alam niya na, parang bakit ako magsaselos? Hello! Ang pogi ko kaya. Alam mo, ang tunay na pogi, hindi yung itsura feeling ko ni Obet eh. Oo, ang pinaka-pogi yung ugali, yung traits na meron siya, na siya talagang minahal mo over the years. Sana all. Sana all. Diba? Kaya talagang alam mo yung ganda, yung kapugian, oo, 'di ba? Ano lang 'yan eh, bonus lang 'yan eh. Pero yung makatagpo ka ng tao na mabait, understanding, yung alam mo yung tao na hindi sa simpleng bagay ipag-aawayan yung dalawa. O diba, i-treasure mo yung ganyang klase ng tao. And true enough, our letter sender, talagang grabe niya ibida sa atin si Obet. And maraming salamat. Kasi at least nakarinig kami na kahit papaano naman talaga, marami pa rin namang good boy. Good boy! Good boy! O diba? Kaya ayun, wala na akong masabi. I'm speechless. Hoy, nakikinig daw yung mga taga 7-Eleven P Campa. Maraming salamat po yung mga naka-duty, sina Zine at Roncy. Ayan, maraming salamat sa mga taga 7-Eleven Campa. Thank you so much. Salamat siya. Anyway, ka-winner! Eto, ano ba ang, ikaw naman ang magsalita. Kasi ako wala na ako masabi kundi, thank you for sharing your story. Thank you for starting the Monday na good vibes lamang. Hindi mo pinasakit ang ulo ni Mama Colleen. And yeah, kung ang hangad ninyo ni Obet para kay Roger ay mahanap ni Roger yung the one na makakasama niya habang buhay, yun na lang din yung prayers namin kay Roger. Gusto mo bang makahanap siya? Bigay mo number sa amin. Marami na naman ang team volunteer po dito. Dali. Sabi kasi ni sabi ni ST, napakabait naman daw talaga ni Roger. Kaya lang Roger naman kasi. O anong lesson ang matututunan natin? Meron pa rin. Oo, alam mo yung lesson. Oo. For sure, malaki yung panghihinayang ni Roger kay ST eh. Lesson, huwag ka bigla-biglang mawawala na parang bula. Una, tao ka, hindi ka bula. Okay? Oo. Ate girl, available ako, sabi ni CJ. O, diba? Sabi ko na sa inyo, may mga magvo-volunteer na naman dito eh. Sabi dito may nag-text, akala ko Mama Colleen sa huli ay nagkagustuhan si Obet at Roger. Hoy! Paano nga kaya ang twist ng kwento ngayon? Oo, meron siyang the one that got away. Tapos, mahal niya na si Obet. Sabay nagkainlaban pala si Obet at si Roger. Si Obet pala bakla. Ay. Pati si Roger, matagal na taong nagtago. Ano ba? Kayo gumagawa kayo ng sariling kwento nyo Gusto nyo yan Yung kayo naman yung magbibigay ng ending, ganon. Pwede, gawin natin minsan. Maiba lang. Ginalaw natin yung kwento ng mga ka-winner natin. Anyway, maraming salamat. Oo, so yun lang ka-winner. Kung meron kang sausaw, please, may nagre-react dito si Roger Roger Campo. Kanina pa siya nakikinig, sabi niya, nananahimik ako dito
Oo, kapangalang katukayo. Anyway, ka-winner, yan na nga po. Anong masasabi mo? Ano ang sausaw mo? Speak from your heart. Sa ating pagbabalik, ikaw naman ang bibida. Sausaw mo naman ang bibida. Payo mo naman ang bibida. Dahil sa programa nga ng Mama ng Bayan, ikaw ang bida. Bida, yeah. 0977700915. Abangan na rin ang FB Live ni Mama Colleen ngayong araw na ito. Susunod na yan at mamimigay na naman tayo ng papremyo. 1,000 pesos. Baka sa'yo, mapasayo. Ano daw? Susunod na yan! Once again, yan po ang kwento ni ST dito sa Heart to Hearts with the Mama Colleen. Hello daw kay Ponce, kay Baluyot ng Kainta. Maraming salamat po.